Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy Healing Morning mga kapatid at welcome sa ating special Healing Galing Pahabol Part 2 episode. Nais ko po munang batiin ang ating mga kapatid sa Basilan na sumusubaybay po sa Healing Galing. Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Nagpadala po sila ng mensahe at ito po ay kaugnay ng hindi na nila napapanood ngayon sa Action TV International ang Healing Galing. Sa Radyo 5 na lang po ito napapakinggan tuwing Sabado at Linggo ng umaga. At dito po sa kanilang mensahe, sabi nila, Dr. E, we will surely miss your program on Saturday and Sunday. Hindi makuha sa radyo namin ang programa ninyo sa Radyo 5. Pasensya na po at may kinakailangan mga pagbabago na gawin, no? Dito po sa atin sa TV5. Pero tuwing Linggo ng umaga, 7 to 8 in the morning, ay magkikita-kits pa rin po tayo dito sa HGTV, sa Healing Galing sa TV. Okay po? At marami pong salamat sa inyong tiwala sa ating programa. Gayun din, isang happy healing morning po na pagbati sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Lalong-lalo na kay Weng na nagpadala din po ng isang inspiring message. Sabi ni Weng, Dr. E, I thank God for making you an instrument for many people, especially sa mga kapo sa budget, sa pagpapagaling. Salamat po sa pag-educate sa amin sa maraming bagay in terms of health. More power to your program. Maraming salamat, Weng, ha? At sa mga kapitbahay mo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala sa ating programa. At sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood sa kanilang mga tahanan ngayong umaga ng linggo sa buong Pilipinas at sa US of A, marami po tayong suki dyan. Happy healing morning po sa inyong lahat. Kung natatandaan niyo po ang ating mga itinampok na karamdaman na may kinalaman sa paglalagas ng buhok, yung tungkol sa sinusitis, anemia, at pamamanhid. Babalikan po natin ang mga ito ngayong umaga, mga kapatid. Ito po ang ilan sa mga most requested na topics ng Healing Galing base po sa mga katanungang ating natatanggap sa Facebook, sa email, at sa text. Kaya't sasagutin po natin ang inyong mga pahabol na katanungan tungkol sa mga kondisyong ito ngayong umaga. At dahil po sa tag-ulan ngayon, uso ang trangkaso at lagnat at hindi po ito dapat na pinagwawalang bahala. Gayon din po ang payo natin sa ating mga kapatid na dumulog sa Healing Galing tungkol po sa kanyang malubhang sinusitis, no? Magbalik tanaw po tayo at panoorin natin itong muli. Ang sinusitis ay ang pamamaga ng espasyo ng bungo o skull na konektado sa nostril o sa opening ng ilong. Ang pagtubo ng fluid o mucus na bumabara sa sinuses ay iniuugnay sa pagkakaroon ng karaniwang sipon o allergic rhinitis, kasama na ang pagtubo ng nasal polyps at ang tinatawag na deviated septum o ang lihis na pagtubo ng nasal cavity. May tinatawag na acute sinusitis, ang biglaang pagsumpong ng tila atake ng sipon kung saan nakakaranas ang pasyente ng pagtulo ng sipon, pagbabara ng ilong at pananakit ng ilang bahagi ng mukha na tinatawag na sinus points. Ito ay tumatagal ng hanggang 4 na linggong nararanasan ng pasyente. Meron ding subacute sinusitis kung saan tumatagal ang pamamaga ng affected area sa ilong
ng hanggang 8 linggo. Ang chronic sinusitis naman ay ang uri ng sinus inflammation na tumatagal na mahigit sa 8 linggo. At ang tinatawag na recurrent sinusitis ay ang kondisyon na nakakaranas ang pasyente ng paulit-ulit na pagsumpong sa loob ng 1 taon. Kapag hindi naagapan ang kondisyong ito, ay maaring humantong sa kawalan ng pang-amoy ng pasyente, nagiging nasal ang dating ng pagsasalita o tila ngongo ang tunog at nararanasan ang pagkakaroon ng mabahong hininga. 64 years old na kayo. At nabawasan kayo ng more than 10 years sa pang-amoy. Kasi sabi niyo ngayon lang bumalik eh. Ha? Magi-11 years. Magi-11 years? Mula noong 2003, hindi na ako nakaamoy. Ke mabango, ke mabaho? Wala. Wala talaga. Pati yung usok ng sakay, hindi ko naamoy. February 2014. Nito nakaraan taon, nagsimula po kayo. Okay. April. Yung tinuturo ko, na pag ganon, no? Nasal steaming. Nasal steaming muna, yung may imbudo. Opo, may imbudo. Pasok yung init dito sa ano. Opo, habang naghahaplos ng hiling-galing oil. Ito po. Haplos ng hiling-galing oil. Opo. Aha. Pagkatapos ng hiling-galing, yan, puro dito. Haplos ng haplos. Okay. Sabi ko, nakakangalay, pero sabi nga ni ate ko, tiyagaan mo na. Tiyagaan. Kailan nyo po na-attain yung ginhawa na sinasabi nyong nakakaamoy na kayo? After how long? Simula nung Pebrero na nakaraang taon? April, April? may naramdaman ako na nakaamoy ako. Oh, ano po ang una nyong naamoy? Di yung naamoy ko yung Hiling-galing oil. Naamoy ko yung serpentina, naamoy ko yung mga gamot. Naamoy nyo na lahat? Dati hindi ko naamoy, pati yung pait ng serpentina, dati hindi ko nalalasahan yun eh. Ganun ba? Kulang-kulang 11 years or almost 11 years. Tapos mga almost 1 month lang, meron na kaagad na aamoy. Ito lang kaliwa muna. Okay. Dahil doon lumabas. Kaliwa. Tapos itong kuna, may lumabas nga rin ito. Dito, Pero pag-usapan lang po natin, ano yung lumabas doon sa ilong nyo nung